Ito po yung mga rason kung bakit kahit kailan hindi po kayong sasama or susuporta sa mga DDS na ito at sa mga ginagawa nila. Una, ito po, may panibago na naman po silang rally na isasagawa, this time sa Tacloban naman po. Ayan mga kababayan, magrarally na naman po sila. Hindi po talaga makakatulong po yan sa pag-usad ng bansa natin. Tapos, kapag yung mga LGUs nagdesisyon na hindi bigyan sila ng permit or hindi sila payagang mag-conduct ng kanilang rally doon sa venue na gusto nila, ang sisisihin po nila yung national government. Tignan niyo pong mabuti mga kababayan. Kung tutuusin, mga kakamping po yung natalo. Kami po yung sumama ang loob after election. Pero ngayon, kitang-kita po natin talaga kung sino ang may sincere na mabuting hangarin para sa bansa natin. Nakikita po natin yung mga kakamping at ang supporter ni PBBM ay nagsasama-sama para sa ikauunlad ng bansa natin. Pero sila, yung kabila, yung mga DDS, rally po sila ng rally. Hindi po nakakatulong yan sa ating ekonomiya at lalong-lalong hindi nakakatulong sa imahe ng turismo at overall image ng ating bansa. Isa pa, tingnan niyo po itong pinost ni Alex Bonifacio. Sa akin pong pagkakaalam, siya po ay DDS. Sabi dito ni Alex Bonifacio, an evil entity is using Trillanes to silence critics. Not gonna tell who, baka utusan din siya, idemanda ako, cyber libel. Clue, Liza Araneta Marcos, yung asawa ni Bongbong Marcos Jr. Ayan po. So sa palagay nyo, sino pong maniniwala sa kanya at sino pong susuporta at sasama sa kanila kung ganyan na lahat na lang po ng nangyayari ay binibintang nila sa First Lady? Si Senator Trillanes po ay matagal na pong pinagbibintangan ng mga DDS na nagbenta daw ng West Philippine Sea or Scarborough Shoal na wala pong katotohanan dahil nga po noong time ni PRRD ay sinampahan siya ng kaso, pati si Pinoy. Pero sa time din po ni PRRD, napawalang sala or binasura yung mga kasong iyon. No? So matagal na pong pinagbibintangan ng mga DDS si Senator Trillanes. So, hindi ko maintindihan dito sa Alex Bonifacio na ito, hindi ko maintindihan kung bakit yung First Lady ang pinagbibintangan sa mga ganyang issue. Na lahat na lang, si Maharlika at yung iba pang vloggers nila, lagi na lang yung First Lady ang pinagbibintangan at pinararatangan ng mga kung ano-anong issue or paratang. So, malayo na po sa katotohanan talaga yan. Ako naniniwala na kahit hindi si PBBM ang nakaupo ngayon, magsasampa ng kaso si Senator Trillanes. Dahil sa mga nambibintang sa kanya, nagpapakalat ng libelous content. Dahil yun ang nararapat. Talagang inintay lang niya na mawala ang Pangulong Duterte sa posisyon at saka po siya magsasampa ng kaso. Dahil sinira nila ang pangalan ni Senator Trillanes gamit ang mga kasinungalingan. Tapos ngayon, nagsampa ng kaso yung mama, ang pagbibintangan, ang paparatangan yung First Lady. Yun po yung pagkakaintindi ko dun sa post ni Alex Bonifacio. Tama po ba yun? So, paano ka maniniwala sa kanya? Paano ka susuporta sa mga DDS na ito? Sabi pa nito ni For the Motherland, mga kakampings, mamili kayo ng makikipagbardagulan with DDS, SOCMED personalities like Glass Admin, or ang lunukin ninyo si BBM at yapusin ang kanyang mga vloggers. Ang sa akin, mas pipiliin namin na suportahan ng gobyerno. Mas gugustuhin namin maging pro-government para sa Pilipinas kesa sumama sa inyong mga DDS na puro hatred, puro kanagahan ang pinapalaganap sa social media. Yun po ang aking opinion. Hindi kami sasama sa inyo. Mas nakikita pa namin na mas sincere ang mga loyalista at mga supporter ng Pangulo, kagaya naming mga kakamping, mas sincere ang layunin namin at para sa ikabubuti ng bansa. Alam niyo ba na yung mga DDS na yan, nung nagpahayag ng pagsang-ayon o pagsuporta sa Atty. Leni sa West Philippine Sea policies ni Pangulong Bongbong Marcos, nilait-lait nila si Atty. Leni Robredo. Not them, no? Not them personally, pero may mga nakikita po ako mga DDS vloggers na nilalait nila si Atty. Leni, iniinsulto na pinapalabas na bumaliktad sa Atty. Leni, no? Na biglang sumuporta or sumang-ayon kay PBBM. Since day one, since kampanya pa lang, ganun na rin naman ang stand ng Atty. Leni pagdating sa West Philippine Sea. Pro-Pilipino at hindi maka-China. Kagaya ng pinapakita ngayon ng Pangulong Marcos Jr. Pareho sila ng polisiya sa West Philippine Sea ngayon. So, anong pinagsasabi ng mga DDS na bumaligtad sa Atty. Leni at panay-panay ang pang-iinsulto nila at pangungutya? Hindi nila matanggap na si Atty. Leni ay kayang sumuporta kahit sa nakalaban niya kung ito ay para sa ikabubuti ng bansa at ng mga Pilipino. Hindi nila matanggap na yung magkakalaban ng eleksyon, mga kakamping, mga loyalista at mga
PBBM supporters ay kayang magsama-sama at magkaisa kumpara sa ikabubuti ng bansa at nating mga Pilipino. Yon ang hindi nila matanggap kasi hindi nila kayang gawin yon. Ang importante sa kanila, in my opinion, ay mga politiko lamang nila na sinusuportahan. Kaya nga, kahit alam niyo yun, kahit wala na sa lugar, irrational na, ipupush pa rin nila, i-advance pa rin nila. Kahit nagtatago sa batas, umiiwas sa proseso ng batas, susuportahan nila kasi yung politiko nila masyadong ma-pride, masyadong maigo. Pero ang mga kakamping, mga loyalista at mga supporters ng Pangulong Marcos Jr., basta sa ikabubuti ng bansa at nating mga Pilipino, kaya nating magsama-sama at iset aside ang ating pagkakaiba. Yung pang obserbasyon ko. Yun ang meron tayo na wala sila. Sabi pa ni Alex Bonifacio, Dear Leni Robredo Pinklawan supporters, how does it feel to be betrayed by Leni Robredo now that she is supporting the same person she urged you to destroy and badmouth during the election? Many of you even abandoned your family who were Bongbong Marcos Jr. supporters. Ang malas mo, Alex Bonifacio, kaming mga kakamping, hindi mo kami malilinlang sa mga paandar mo na yan. Hindi mo kami malilinlang sa mga sinasabi mong ganyan. Hindi binetray na Atty. Leni ang suporta ng mga kakamping. Since day 1, gano'n na ang stand ng Atty. Leni sa West Philippine Sea. At kaming mga kakamping, yun ang reason namin kung bakit namin siya sinuportahan. Kaya ngayon, kung nagpapakita siya ng support or pagsang-ayon sa West Philippine Sea policy ng Pangulo, dapat din naming suportahan ng Pangulo dahil yun ang tama at dahil yun ang para sa ikabubuti ng bansa. Yun ang hindi nyo kayang gawin. Hindi kami binatray ni Atty. Leni. Bagkos, sinasabi niya sa amin, kapag tama ang ginagawa, kahit nakalaban ng eleksyon, suportahan. Kung ano man yung nangyari ng eleksyon, samaan ng loob, may mga nabitawang salita sa parehong kampo, yun ay dahil panahon ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, kaming mga kamping, mga loyalista at PBBM supporters, umuusad na kami para sa bansa. Kayong mga DDS, hanggang ngayon, naiiwan pa rin kayo dahil sa mga puot at hatred na dinadala nyo sa puso nyo. Kaya hindi talaga tayo uusad o uunlad kung may mga ganyang uri ng tao o grupo na kagaya nyo. Tapos na yung election, ibabalik nyo pa. Gusto nyo ipamukha sa amin na yung nakalaban namin ng eleksyon ay biglang sinusuportahan namin, na akala nyo hindi pwedeng mangyari dahil para sa inyo, pagkalaban-kalaban. Kahit sa ikabubuti ng bansa, hindi nyo kayang sumuporta. Nagkakamali kayo, hindi kami mga ganong uri ng Pilipino. Ang Pangulong Marcos nga, pag nagtatravel sa abroad, kung ano-anong pinasasabi nyo. Pero, kapag may mga balita na pumupunta siya dyan sa mga iba't ibang lugar ng bansa natin, eto sa Tawi-Tawi yata ito, no? Mamimigay ng government assistance or ayuda para sa mabilisang solusyon sa mga problema na kinakaharap ng ating mga kababayan, ni hindi nyo ma-emphasize, ni hindi nyo maipakita sa social media. Galit na galit kayo kapag nagtatravel ang Pangulo sa ibang bansa para humakot ng investment, pero hindi nyo ma-appreciate kapag siya ay nagtatravel sa iba't ibang sulok ng bansa para puntahan ang ating mga kababayan. Yan ang hindi nyo kayang gawin. Puro lang kanegahan ang nakikita nyo at gusto nyo ipalaganap. Hindi kami kagaya nyo. Ito pa, sabi niya dito, Dear Bongbong Marcos Jr., sirain ang mga nakumpiskang shabu on live TV. Baka i-recycle mo na naman ang mga iyan para sa iyong next propaganda vlog. Ayan, ito pa basahin nyo. Nasaan ang mga nakumpiskang shabu? Bakit hindi sinisira ng administrasyong ito ang illegal na droga? I-recycle ng Bongbong Marcos Jr. para sa next entrapment operation? Yan po yung mga narrative na sinasabi nila. At para sa akin, napakadelikado niyan dahil maaaring maraming sumakay dyan at maniwala. So, hindi po ito nakakatuwa at hindi katanggap-tanggap yung mga ganyang naratibo. Pero yan po ay napakadelikado dahil maaring sakyan at paniwalaan. Sabi pa dito, Dear China, your people are being persecuted in the Philippines. Take them home, punish Bongbong Marcos Jr. and his corruptocrats allies in Congress, collapse the Philippine economy by stopping trade and recall your diplomats from Manila. Tingnan niyo yung sinabi niya. Ito pa sabi niya, China should stop trade with the Philippines and instruct all their provinces and administrative regions to ban Filipino workers from entering their territory. Ayan. So sa palagay nyo, tama ba yung mga sinasabi niya? Na pinapalabas niya talaga na masama ang mga Pilipino, ang Pilipinas sa China? Karapat dapat bang suportahan yan? Karapat dapat bang sakyan yan, paniwalaan? Tama ba yung mga sinasabi niya na pinapalabas niya talagang biktima ang China at tayong mga Pilipino ang masama?
So, kung yan ay DDS, yan ang mga reason, no? Yan ang reason kung bakit hindi kami sasama sa kanila, kakampi or susuporta. Sobrang sama niyan para sa akin, hindi ang katanggap-tanggap at napakadelikado dahil baka po paniwalaan. Kaya tama yung sinabi ni Larry Gadon. Sila, yung mga DDS na yan, ang magpapatalo sa magiging kandidato nila sa pagkapangulo sa 2028. Lalo-lalo na kung ang makakatapat ay sa Atty. Leni Robredo. Dahil marami na ngayong mga loyalista at PBBM supporters ang nagsasabi na they would rather choose Atty. Leni Robredo kaysa kung sino mang pro-China dyan, no? Yun nga mga kaibigan. Kung hindi man tatakbo sa Atty. Leni Robredo, pumili na tayo ng kahit sino, wag lang pro-China. Wag lang yung mga ganito, no? Wag lang natin silang hayaang mamayagpag at manalo. Marami pong salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video.